Tataka ako bakit hindi ko makuha, ma-download eh. Okay. Umalis na sa meeting ang isa. Okay, so tuloy tayo sa chapter 2. Semiconductor, no? Ito ba yan? Okay, semiconductor. So, yan yung mga materials or elements na may 4 valence electrons, no? Recall tayo. Yan yung mga materials na pwedeng maging conductor or insulators. Okay? Doesn't allow electrons to flow through them easily as conductors. Under some conditions, can conduct very poorly and behave as insulators. Stability is achieved by covalent bonding. Okay? Ang tawag doon sa mga bonding ng mga atoms under semiconductors ay covalent. Dalawa lang nilagay ko example ng semiconductor, silicon and germanium. Meron pa isa carbon. Hindi siya ginagamit as semiconductors dahil sa kanyang characteristics and properties. Malambot eh. Okay. Ito, dito tayo natapos, effects of temperature. Okay, semiconductor crystal structure. Okay. So kahapon pinanood natin yung buhangin, ginawa ng Intel, ginawa niya siyang as silicon crystals and then ginawa siyang microprocessors. Anong kulay dito? Okay. So kapag nilusaw mo yung silicon tapos na at siya ulit, syempre magkakaroon sila ng bonding, magiging solid state siya or matter, no? Yung mga bawat atoms doon sa matter na yun, nag-a-arrange siya sa sarili niya mag-isa, no? Ito itsura niya. Ang tawag sa arrangement niya ay crystal lattice or crystal lattice form. Lattice form. Ganito yung itsura niya. Naka-arrange siya. Automatic nag-a-arrange siya. Ayan. So, bawat isang bilog niyan ay isang atom. Okay? Silicon na lang titingnan natin. And then, valence electrons. Ito yung 1, 2, 3, 4. Ayoko ng kulay. Purple. Ayan. 4 yung valence electrons ng bawat isang silicon atoms. Yung katabi niyang atom, ganun din. Mayroon ding 4 na valence electrons. 1, 2, 3, 4, and so on. Okay? Siyempre, hindi mo yan makikita hanggang madami. No? Pagka ganito na yung nakikita mo, malaki na siya, visible na siya, matter na siya. Billions and billions of atoms na yan. Okay? Na naka-arrangement ng crystal lattice form ganito. Siyempre, hindi natin madodrawing na masyado madami. So, example lang yung mga 9. Okay? 9 arrangement. Okay? Kaya may bonding siya, yan, because of electron sharing. Okay? So, medyo technical itong study na natin. Kailangan niya makinig mabuti or accept niya yung mga ibang bagay na hindi niyo ma-appreciate. No choice kayo, no? Nagkakaroon siya ng electron sharing. So, itong electrons na to, nakikishare doon sa neighboring atoms niya ng electrons. Okay? At tawag dyan, bonded electron. Okay? Yan yung reason kung bakit kapit-kapit sila or mahirap silang i-break. Okay? Ito yung atom na to, nakashare dito. Yung atom na to, electron, nakashare sa katabi niyang atom ng electron din, nagkakaroon ng electron sharing. Okay? So, yan. Share. Yan. So, sa madaling salita, pag tinignan mo yung isang silicon atoms doon sa crystal structure niya, 8 yung kanyang valence electrons because of electron sharing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lumalabas 8. So pagka 8, insulator yon, no? Kaya at room temperature, pure semiconductor material ay acts as a insulator. Okay. So ngayon meron dalawang klase ng semiconductor kasi semiconductor na to, no? Yan ay yung ginagamit sa electronics. Pero syempre, hindi pa pwedeng gamitin yan ganyan lang, no? Ipaprocess pa natin yan. So, meron tayong dalawang semiconductor. Isang intrinsic tsaka extrinsic. Okay? Pag sinabi intrinsic, an extremely pure semiconductor is called intrinsic. So, keyword is pure.
puro, no? Ibig sabihin, lahat ng atom doon sa matter ay silicon, walang iba. Puro silicon lang. Okay? Ayan. Pag sinabing extrinsic, ito yung kailangan natin sa electronics. A semiconductor to which an impurity is added. Nilagyan siya ng impurity at a controlled rate. Okay? To make it conductive is known as extrinsic semiconductor. Kapag ka, pasok, huwag siya magpapalit eh. Okay? Pagka ang isang extrinsic ay nilagyan natin ng impurities, which is kailangan talagang gawin yon, nagiging extrinsic na siya. Okay? Hindi na yan ha. Yung intrinsic, nilagyan mo ng impurities, nilagyan mo ng mga ibang atom, besides silicon, nilagyan mo siya ng boron or gallium or phosphorus or anything na sa periodic table, siyempre may iba na yung behavior niya. Magiging extrinsic na siya. Kasi nalagyan na siya ng impurities. An intrinsic semiconductor is capable to conduct a little current even at room temperature. Kasi kanina, hindi magkukondukto ng electricity dahil 8 valence electrons na lumalabas bawat isa because of electron sharing. Naging insulator siya. Okay? At room temperature, insulator to. Okay? Okay? Pero pag nilagyan mo ng impurities, extrinsic na yun, nagkakaroon siya ng conduction. Very little. At depende kung ganong impurities yun nilagay mo. No? Meron siyang proportionality. Okay. An intrinsic semiconductor is capable to conduct a little current even at room temperature, but it is not useful for the preparation of various electronic devices. Thus, to make it conducive, a small amount of a suitable impurity is added to the material. Doping. Okay, tamad ako magbasa. Doping, term yan. Tawag yan sa process. Okay. Nakasulat na. A process in which an impurity is added to a pure semiconductor is known as doping. Yung intrinsic, nilagyan mo ng impurities, ang tawag sa procedure na yun or process na yun ay doping. Okay? At yung hinahalo mo sa kanya na impurities, ang tawag doon ay agent. Doping agent. Hindi yata nakasulat dyan. Okay. Generally, one impurity atom is added to at least 1 times 10 to the 8 atoms of semiconductor. Sa Tagalog, kung meron tayong 1,000, 1 times 10 to the 8 na bilang ng silicon atoms, isang atom lang na impurity lalagay mo. So, yun yung ratio niya. So, parang 1 is to 1 times 10 to the 8. Yan. Yan ang ratio. Ito yung bilang ng impurity. Ito yung bilang ng silicon atoms sa crystal. Ayan, hindi ko na binasa. Meron tayong dalawang klase ng extrinsic semiconductor. Extrinsic na yan. Isang N-type at saka P-type. Negative type at saka positive type. Okay? Ayun, P-type. Tapos na to eh. Dalawang figure na lang. Kaya magsisimula na ako ng chapter 3. Okay. So, ito yung halimbawa ng crystal. Okay, or crystal structure. Silicon. Imagine nyo matter yan, tapos mga atoms na yan. Nakikita na kunyari natin. Silicon. Okay. Ang bawat isang silicon ay may 4 valence electrons. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, and so on. Ngayon, nilagyan ko ng impurities. Nilagyan ko ng P. Ano yung P? What is P? Sa periodic table of elements. Anong element yung P? Phosphorus, sir. Phosphoro. Phosphorus. Ngayon, ano atomic number ng phosphorus? Check nyo, kayo na mag-check dyan. Para hindi na ako mag-scroll kasi malaki yung delay eh. Kasi inipindot ko dito isa. 15 po. Ha? 15. 15? Phosphorus. Ano atomic number niya? Hindi ko 15 po. 1,5. Apa. Okay. So, ano yan? 2, 8, 5. Naalala nyo, kahapon yan yung energy levels natin. 15 na lahat yan. So, what is the valence electrons?
5. Okay? So, ibig sabihin, 5 yung valence electrons niya. Yung phosphorus. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, syempre, sabi ko nga sa inyo, nagkakaroon sila ng arrangement sa lattice form niya. Nakikishare yung isa dito. Share. Kaya may bilog na siya, nag-share siya dito. Ito, nag-share. Ito, pa-share nga ako. Yan, mahilig kayo mag-share. Kawawa naman tong isa. Walang ka-share. Okay? So, dahil wala siyang ka-share, malaya siya. Okay? Wala siyang partner. Wala siyang love life. Okay? Kasi ito, mga naka-covalent band, nakakapit. Okay? Kaya matigas siya. Wala tong ka-share. So, ibig sabihin, madali itong makakalipat sa ibang atom dyan. Kasi sabi ko nga sa inyo, billion-billion yan. Representation lang yan. Okay? So, kung makakita siya doon ng isa pang phosphorus dito, nananahimik na may ka-share, may ka-share, may ka-share, may ka-share. Ito, walang ka-share. Matutulak na yan. Tutulak na, sipain yan. Pag sinipa niyan, dyan siya pupwesto. Ito namang ina to, maglalakba ito kasi sinipa ako doon. Maghanap siya ng pupuntahan niya. So, in that case, nagkakaroon tayo ng pagdaloy ng kuryente na konting-konti lang, na control natin kung ilang pirasong electron lang yung pwedeng mag-flow. So, depende sa amount of doping, gaano kadami yung impurity na nilagay ko. Okay? And that is electronics. Kaya kung bakit ng mga electronics natin, nagsuswitch-switch yan, mag-isa. Kasi nakokontrol na natin. Unlike sa conductor, wala tayong control doon. Kasi lahat yun, free electrons sa loob nun. Okay? Yan yung electronics. Okay, na-discover yan, 1947 na, parang recently na lang, no? Okay. Sana naintindihan yun. Mahirap talaga ipaliwanag. Okay. Buti nga sila na-imagine nila yan. Hindi naman nila yan nakikita eh. Pero nabivisualize lang dahil sa pag-aaral, study. Hindi yan totoo naman talaga kasi nag-exist yung mga electronics natin based on that principle. Okay. So, ang tawag ngayon dito sa material na to, dahil nilagyan ko siya ng phosphorus, ano na siya? Extrinsic na kasi na-doping na. Tapos, ang nagawa kong material ay N-type. Negative kasi sobra siya ng isang electron. Electrons is negative. Okay na. So, lahat ng mga atoms na mayroong 5 valence electrons, ang tawag doon, pag yun ang nilagay mo sa pure silicon crystals, kasi hindi lang naman si phosphorus ang 5 eh, marami pang iba. Nandun yun sa linya ng mga phosphorus pababa sa periodic table. Nakagroup na again nakagroup na siya. 5 valence electrons. Ang magagawa mo, N-type. Okay, ulit. Pag ang isang purong semiconductor, nilagyan mo ng 5 valence electrons, ang magagawa mong material ay N-type semiconductors. Negative type kasi lamang siya ng negative. Sobra ng negative. Okay. So, ang tawag dito sa hindi phosphorus to, pentavalent. Okay. Pag sinabi kasing penta means 5. Penta means 5. Pentavalent. Kaya 5 valence electrons. So, lahat ng mga atom na may 5 valence electrons, ang other term sa kanya, ibang tawag sa kanya is pentavalent impurity atom. Okay. Pagka 3 valence lang siya, trivalent. Pagka 4, semiconductor. Silicon lang. Pangalawa, another type of semiconductors under extrinsic is P-type. Okay? Ito naman yung, ano ba mga example? Nakasulat ba yung mga example natin? Yung mga example ba tayo dito? Walang binanggit. Mamaya na lang natin titingnan. Bukod sa phosphorus, ano pa yung ibang 5 valence. No? Balikan natin mamaya. Dito kasi nakita ko nakasulat eh. Such as indium, gallium. Okay, P-type. Ito naman yung mga semiconductor na nalagyan ng trivalent impurity. Kumbaga, yung purong silicon, hinaluan ng atom na may 3 valence. Okay? Ito siya. Aluminum, yun, aluminum. Check nyo nga kung anong atomic number ng aluminum. Kailangan ko nagpa-participate para hindi kayo tulog ng tulog. Sayang effort ko. Magsalita kayo. Hindi ako tumitingin sa chat box eh. Doon nakikita ko 13 po.
Nagpa-pop up yung message nyo. Hindi ko mabasa, malayo-layo na rin. 13. So, 2, 8, 3. 13. So, 3 valence electrons. Okay? So, 3. Ito, 1, 2, 3. May ka-share. Naka-share doon sa silicon, naka-share doon sa katabi niya, naka-share. Ito, wala. So, wala rin itong ka-share. Hindi ito makaka-share kasi wala naman dong electron. Bakante. So, may butas. Presence of hole. Hole is another term for positive. Kung ang tawag natin sa negative ay electron, ang tawag natin sa positive ay hole. Okay? Butas. Kasi kulang ng electron, kaya tinawag siyang positive. Void of electrons. Okay? So, wala itong ka-share. So, ang mangyayari, ito ang maglalakbay. Ito ang magiging ngayong free. Electrons yan ang dadaloy. Kasi electrons lang naman ang dumadaloy, hindi naman gumagalaw yung hole. Butas lang yan. Hindi yan naglalakbay. Ang naglalakbay, electrons. No? Okay? So, ito malaya itong mga kagalaw kahit saan kasi wala siyang ka-share. Ngayon, pwede siyang pumunta doon. Mahulog siya doon. Mamaya, usod na naman siya dito. Pwede siya balik-balik na ganyan kung gusto niya. Actually, at room temperature, galawan ng galawan yung mga free electrons na yan para yung mga langgam. Galaw ng galaw. Wala namang external force. At room temperature na lang yan. Ngayon, pag nilagyan mo ng external forces, gagalaw lahat yun sa isang direksyon. Depende kung saan may nanunulak. Okay? Okay, silicon is extrinsic, aluminum is trivalent. Tapos, yan. Balik tayo sa periodic table of elements. Kasi kahapon pa ito dapat tinapos eh. Ayun. Ano yung sabi ko kanina? Phosphorus. Ito, 15. 15. Ito, ano ba to? Arsenic ba to? Hindi ko mabasa eh. Okay, kunyari arsenic yan. 33. Pagka ginroup mo yan sa energy levels niya, 5 valence electrons din yan. Ito, ganun din. Antimony, bismuth. Ito, mga nandito, hindi to mga bagong element kasi halos yung mga nasa uli. Yung mga hindi yan ginagamit. Mahirap. Kumbaga siguro hindi siya abundant. No? Kumbaga, ito yung mga 4 valence electrons, ito yung mga 5 nakasunod na. So, madali salita, ito ang 3. Ayun, sabi niya, aluminum. Gallium. Ano ba yung gallium? 31. 2, 8, 18. Magkano na? Subukan natin 3. Magkano lahat yan? 28. 31 po, sir. 28, 31. 31. Oh, sakto na. 31 po. Ito, gallium pala yun, no? Tama, sakto 31. Okay? Ganon din si indium and thallium. Thallium ba to? Okay. So, hindi yan masyado ginagamit. Ito, semiconductor din tong lead eh. Hindi yan ginagamit sa electronics. Soldering lead pwede. Kasi yung properties nila iba rin. No? Hindi basta 4 valence electrons ay automatic na semiconductors. Semiconductors siya pero hindi siya ginagamit sa electronics as semiconductors. Ito lang talaga yung the best. Ito, unang na-discover eh. Germanium. Ito ginagamit pa rin to until today. Pero mahirap tong i-purify. Okay? Hindi katulad nito. Mas madali nila to nagagamit. Na ma-manufacture. Kaya ito yung talagang ginagamit. Yung silicon dioxide. And then, syempre, very abundant. Germanium, mahal yan. Okay? So, tapos na tayo sa chapter 2. Naka-record ba ako? Okay. Punta na tayo sa chapter 3. Chapter 3, semiconductor PN junction diode. So, diode na to. So, the most basic electronic component na mabibili natin sa market is diode. Ito, mahalaga niyong pag matutunan, diode, no? Ano na ito kanina? So, pag-aralan natin yung construction, operation, equivalent model, diode circuits, LED. So, punta muna tayo sa introduction. It is now some 50 years since the first transistor was introduced on the exact date, December 23, 1947. For those of us who experienced the change from glass envelope tubes to the solid-state era, it still seems like a few short years ago. It is no longer seems valid to mention tubes at all or to compare the advantage of one over the other dahil nandito na tayo sa solid-state era. Okay. Ito ang itsura ng mga vacuum tubes. Yan ang ginagamit na semiconductor before 1947. Nagsimula yan around 1900s. So almost 50 years. Tama. Almost 50 years na ginamit yan.
Ngayon, hindi natin pwede gamitin sa cellphone natin yan dahil napakalaki niyan. Hindi naman niya napapaliit. Yan na yung size niya. Kaya pag ginamit niya sa cellphone, gumawa tayo ng cellphone made of vacuum tubes. Sobrang laki ng cellphone natin. Baka kasing laki ng bahay. Okay? So, hindi na talaga tayo babalik dyan. Hindi na rin yan tinuturo. Kung dati tinuturo ko yan, ngayon hindi na yan tinuturo. Kasi walang reason para ituro dahil di na yan nag-exist. Okay, may mga ilan nga lang, sabi sa inyo, may mga ilang company lang na gumagamit ng vacuum tubes. Ano na yun? Sila na lang din nagmamanufacture nun. Okay. Kasi transistor din yan. Okay. Ito pa ang isang vacuum tubes. Ayan, vacuum tubes. Okay. Ito na nga yung tinatawag na solid state era. Pag sinabing solid state, walang moving parts. Parang SSD. Di ba? Alam niyo ba SSD? CPA kayo eh. What is SSD? Yes po, sir. Solid state drive. po, sir. Oo, ayan. Bakit siya tinawag na solid state drive? Kasi wala siyang moving parts. Kung ang ginagamit... Okay. Kung ang ginagamit nyo ay HDD, may moving parts na may motor yun eh. Nagbabibrate, di ba? Kasi may spindle yun. Meron yung parang may mga disc sa loob yun. Pinapalitan niya yung mga electrical charges doon sa surface ng disc via magnetic. Noong araw kasi, yun lang meron, no? Mga hard disk. Naalala ko bumili ako ng 2 gigabyte na hard disk, 2.1. Seagate, around 90s. Okay. Binili ko siya ng 5,000, siguro 5,200 pesos. Apakalaki ng hard disk. 2.1 gigabyte. Nung binili ko yung 2.1 gigabyte that time, yun ang may pinakamalaking available na hard disk na mabibili mo sa market. So yung mga kaibigan ko, talagang impress na impress sa akin kasi nakabili ako ng 2.1 gigabyte. Kasi nga ako lang yung meron sa community namin na pinakamalaking hard disk, okay, na capacity. Imagine nyo. At yung 5,200 pesos, napakalaking pera nun. Hindi mo yan basta maiipon. Unfortunately, after 1 week, nasira yung hard disk. No? Talagang iyak talaga ako. Hindi ako makatulog. Ilang araw ako na-stress. Kasi malayo yung binilan ko. Sa may Chinatown pa yun, sa Tondo. Chinese yung binilan ko. Hindi ko makakabalik agad doon. No? Ganun. So, hinanap ko pa rin siya. Good thing is nakita ko siya. And then, pinalitan niya. Pero bago dumating yung replacement ay inaabot ng 3 months. Kasi nga rare pa yung item dahil hindi pa siya masyadong exist sa market dahil masyadong malaki yung 2.1 gigabyte. Ngayon, sa panahon yun, isang file na lang sa atin yung 2.1 gigabyte. No? Isang movie na lang yan. Okay? Mababa pa yung resolution nun. Pero in the early days, 2.1 gigabyte masyadong malaking hard disk. Madaling masira ang HDD compared sa SSD. Basta may moving parts, mas madaling masira because of friction, vibrations, and wear out ng mga motors. Anyway, share ko lang. Kailangan din marinig yun. Ito ang itsura ng mga transistor. Siyempre, iba-iba. Depende sa power rating. Ito, malaki to. Mataas yung wattage niya. Kinakabitan na to ng heatsink. Ito, kinakabitan na rin ng heatsink. Kaya may mga butas dyan. Diyan nilalagay yung aluminum. Ito yung heatsink. Ito yung conventional transistor. Yan yung mga gagamitin nyo sa laboratory nyo sa ibang subject nyo in the future. Okay. Yun, 1907, 1947, 1963. Lahat yan transistor. Okay. Transistor is also diode. Okay. Diode. The first electronic device to be introduced is called the diode. It is the simplest of semiconductor devices that plays a very vital role in electronics, having characteristics closely match those of a simple switch. Okay? So, para hindi tayo mahirapan, isipin nyo yung diode ay switch. Okay. Okay. Ito ang schematic symbol ng diode. No? Siguro naman aware na kayo dun. Arrow, and then may guhit dito. Yung guhit na to, yan ang negative or cathode. Ito naman ang positive side. Meron siyang polarity.
Parang LED kasi LED, light emitting diode, may polarity. Pagbaliktad, hindi ilaw. Ito naman yung kanyang physical construction. Pag binili mo yan, 2 piso lang yan. May late pa. Ang dami ko na di-discuss. Late mo nga to si Divera. Okay. 7:30 na, 30 minutes na. Naririnig niyo yung ingay sa likod. Hindi naman gano'n, sir. Kasi may eskwelahan yan nasa likod ko. Ayan ang eskwelahan. Malaking gym. Kaya pag may mga party dyan, mga JS prom, nako, pakaingay dito kasi tugtugan. Okay. So ito yung physical construction niya, ganyan itsura niya. Makita mo may stripe dito na puti kasi black body siya eh. So yung stripe niya, yun ang negative. Okay, ito ang positive. Yan ang palatandaan. Common yan sa lahat ng uri ng mga diode kasi maraming klase ng diode eh. Ito mga signal switching diode, Zener diode, rectifier diodes. Ito yung tinuturo ko ngayon, no? Ayan, itsura niya. Tingnan mo, lahat siya may black dito. Ibig sabihin, yan ang mga negative. Ito kasi black body siya, kaya gray naman yung stripe niya. Minsan white, minsan gray. Most likely gray. Depende sa manufacturer kung anong available na pintura nila. Okay. Paano ginawa yung diode? Ginawa ng diode, ginawa nila isang extrinsic. Alala niyo extrinsic, no? May impurity. Ito, another extrinsic. Pareho silang may impurity. Pero ito, P-type. Ito, N-type. Ito, majority nito. Ano yung mga hinalo dito? Trivalent o pentavalent? Sige nga, kakasabi ko lang. Ano ba, paano ko nagawa yung P-type kanina? Ano nilagay ko? Ilang valence electrons? Trivalent pa. 5 o 3? 3 po. 3 po, sir. 3 po. 3 valence electrons. Ito, 5 valence electrons. Pagka isa lang ginawa mo, puro P-type, walang silbi yun. Lalabas para lang siyang resistor. Pag ginawa mo N-type, puro N-type lang. Wala rin silbi yun. Para lang siyang resistor. Nagko-conduct na siya ng electricity, pero walang control. Okay? Pero pag pinagsama mo yung dalawa, N at saka P-type, pinagduktong mo, yun ang kauna-unang diode. O semiconductor diode. Okay? Kaya siya tinawag na PN junction. Kasi may junction dito, may duktong. Okay? So, balik tayo. Ito yung P-type, ito yung N-type. Okay? Pag sinabing P-type, mas maraming holes. No? Ito mga holes. Titingnan ko mamamali ako. Ayun mga holes. Mas marami siya, di ba? Kasi nga, 3 valence electrons, pag hinaluan mo, mas marami yung mga positive, mga holes. Di ba? Kasi walang ka-share yan eh. Pagka naman sa N-type, mas marami yung electrons kasi 5 valence electrons sobra ng isa, yung isa walang ka-share. Ito yung mga walang ka-share. Okay? Okay, ang tawag dyan, majority. Yung madami, majority. Ano ang majority ng N region or N-type? Ay electrons. Okay? Ano ang majority nito? Holes. Okay? Lagi ko nilalagyan ng toldok eh. Okay? Ayan. Siyempre, meron din mga ilan na positive, pero konti lang. Minority tawag sa kanya. Ito, may mga ilang negative dito. Yan, electrons. Ang tawag sa kanya ay minority. So, huwag mo niya nang pasinin yung minority. Ang mahalaga sa atin, majority. Ito, metal contact. Siyempre, yan yung kinakabitan ng wire para mahinang sa PCB. Tawag dyan ay ohmic contacts. Okay, dapat nyo mabilis to. May YouTube pala dito. Doon pala sa chapter 2, may YouTube link din. Naalala ko. Papanoorin natin. Nilagay ko yan kasi may purpose yan eh. Meron ba? Meron ba ako nilagay dito? Alam ko may nakita ko kahapon. No? Kanina nag-scroll down ako. Wala ba? Tingnan ko lang kung may nilagay ako YouTube link. Lagpas na pala ako sa... May mahirap gumamit ng tablet eh. Kasi nakatingin ka sa screen pero yung pen mo nasa... Ayun, meron. No? Mamaya nasabay na natin. Okay, ito meron din. Ayun, majority, minority. Majority, minority. Sa P-type, ang majority, positive. Ang minority, negative. Sa N-type, titingnan mo na lang to. Kung ano yan, yan yung majority. Kung ano to, yan yung majority. Negative type, majority niya, negative. Ayun, negative. No? Carriers, minority. Okay. Biasing. Biasing is also another term kapag nilagyan mo ng voltage or supply voltage.
ang isang semiconductor, ang tawag doon biasing. Okay? Cellphone mo, walang battery, hindi under yan. Pag nilagyan mo ng battery, under na yan. Biasing yun. Okay. Medyo general term yung biasing. Applying a DC source. Yan. Yan pala. Okay. Binibilisan ko. Wala naman. Puro picture lang naman to eh. Okay, no bias. Bakit sinabing no bias? Siyempre, walang in-applied na DC. Okay. Wala. Ito yung PN junction ha. Pinagduktong siya. Wala akong nilagay na voltage doon sa metal contacts niya. Ito yun. Di ba dalawa yung paan ng diode, isang positive tsaka negative. Yung positive, ito yung diode. Okay, ito yung positive, ito yung negative. Sa construction niya, andito yung P-type, andito yung N-type. Okay? Ayan. Majority nito, positive. Majority nito, negative. Okay. So, at room temperature, at wala namang ako na-apply na voltage dito sa dalawang paan na to. No? Ganito lang. Kumbaga, pagbili mo ng diode, ito sir, hawak ko na yung diode. Ngayon lang, ang tawag dyan, no bias. Yung mga katabing mga nagagalawang electrons, umuunta dito, no? Yung mga minority. Yung mga holes dito, iba na, actually, sabi ko kasi hindi gumagalaw yung holes, umuusod dito yung mga electrons. Nagkakaroon tuloy ng holes dito. Kasi umuusod dito yung mga malilikot na electrons. Bakit sila nag-uusudan? Kasi nag-a-attract yung negative sa positive. Parang dalawang magnet, pinagtabi mo na didikit yun. Kaya na-attract nila yung mga carriers. Okay. Okay? And then, nagre-recombine yan. Okay? Because they attract to each other. Pag nag-recombine yan, nawawala yan, nano-neutralize kasi nagsama na sila. No? During manufacturing, hindi na nila mapipigilan. Nag-share na yan, nagsasama na yung dalawa. Kapag nagsama yan, nagkakaroon tayo ng bakante. Ito yung diode. Nagkakaroon dito ng bakante sa gitna, kaprasong-kapraso. Dito yung majority, negative. Ano ba to? Yung majority na to? Positive. Lagyan natin positive. Kasi P-type. Ito negative. Kaya yung mga ibang minority, nagsumiksik doon, nag-combine sila, attract sila sa isa-isa, na-neutralize sila, nagkaroon tuloy ng empty charge region or walang charges sa gitna because of recombination. Meron tuloy tawag na depletion region. Okay? Ang tawag doon, depletion region. Okay? A region in which there are no holes or electrons exist. Manipis lang, sobrang nipis lang. Okay? Mabibreak mo din yung wall na yan, yung depletion region na yan, pag in-applyan mo ng biasing. Number 1, forward bias. Number 2 na pala to. Kanina, unbiased. Ngayon, forward bias. Okay? Bias. Paano yung forward bias? Applyan mo ng DC. Ito, DC source, no? Voltage source. Kaya tinawag na electromotive force ang DC source kasi force siya, nanunulak siya. No? Nagsusupply siya ng mga holes and electrons. Okay, ito si positive. Andiyan na siya si positive. Ano mangyayari sa positive? Sa positive, repel. Kasi like charges. Ito, electrons. Negative. Ano mangyayari sa dalawang negative? Ito yung mga majority carriers niya. Ito majority carriers niya. Ano mangyayari? Repel din. So, pupunta yan doon. Ito na mga magpupunta doon. No? Maglulundagan. Kaya pag sinabing holes, papunta direction dito, positive. Pagka electrons, papunta ron, negative. No? Pero sabi nga sa circuits, hindi naman gumagalaw ang holes. Nagiging vacant lang yon. Mukha lang siyang gumagalaw kasi lumilipat yung electrons. No? Ito yung mga holes. Oh. Yung mga holes. May electrons dyan. Dito. Electrons, nakashare. May pinasok akong electrons dito. Ano mangyayari? Tutulak na to. Masushoot siya doon. Ito naman pinasok ko. Nandito na siya. Okay, masushoot siya doon. Okay? Ganon. Pasok pa ako ng isa. Tulak-tulak na yan. Yung holes papunta dito. Yung electrons papunta doon. Mahirap i-visualize. Maganda. Ignore nyo na lang. Ang sabi sa circuits, meron tayong dalawang flow. Conventional and electron flow. Diba?
Kunyari, meron ako resistor dito. Ewan ko kung nakinig kayo sa circuits nyo, no? Ayan, positive, negative, circuits 1. Si resistor yan. Ano sabi pa nagki-KBL kayo pag ganyan? Mula positive, papuntang negative. Ang tawag dyan, whole flow. Oops, excuse me, whole flow. Pero sa totoong buhay, mali yan. Kasi ang daloy talaga ng kuryente mula negative, electron flow. Eh bakit tinuturo na sa amin ng teacher namin whole flow? Para laging positive. Kasi mga estudyante, pag nakita ng negative na namamali. No? Hindi nila naintindihan what is difference between negative and positive pagdating sa circuits. Kaya tinawag na lang siyang conventional flow. Okay? So, sa case natin na yun, yan. So, ganyan ang flow natin. Okay? Daloy ng daloy yan. Ang tawag dyan forward bias. Bakit naging forward bias, sir? Basta ang positive, nakakabit sa positive, at ang negative, nakakabit sa negative, forward bias yun. Okay? Yan. Merong kuryenteng dadaloy. Ikot ng ikot yung kuryente para siyang close switch. Okay? Ikot na ikot yung kuryente. Kailan matitigil yan, sir? Pag naubos na yung baterya mo. Reverse bias, number 3. Binaligtad ko yung source. Yung negative, kinabit ko sa positive. At yung positive, nilagay ko sa negative. Reverse bias ang tawag doon. Walang kuryenteng dadaloy. Bakit, sir? Kasi itong negative, i-attract na si positive. So, magpupuntahan yung mga positive dyan. Ito naman positive, attract na si negative. Magpupuntahan lahat ng mga negative dyan. Lalong bakante dito. Lalaki yung depletion region na mas malaki. Okay? Yan. Empty charge region. So, pag may malaking depletion region, walang pagdaloy ng kuryente. Kasi walang lumilipat dito sa kabila. Okay? Yun lang yung purpose ng electronics. Yan yun. Switch. So, kumbaga sa switch to, close switch. Open pala. Open switch. Kumbaga sa ilaw, patay ilaw. Ito naman, close switch. Okay? Yan. Pero electronic switch, no? Walang pindutan. Kasi alam nating switch, may pindutan, may lever, may push button. Pero ito, wala tayong pipindutin. Yung mga kuryente na nagsuswitch sa sarili niya. Okay? Electronic yun. Diode characteristic curve. Okay pa ba tayo dyan? Okay po, sir. Para sakto mga alas 8, makatapos tayo. Actually, chapter 3, part 1, 2, 3 yan eh. Bukas na yung part 2. Okay, mag-exam na tayo pagkatapos ng chapter 3. Hindi, dapat mag-exam na tayo. Kasi 1 and 2 exam na yon. Kasi 6 chapters to eh. Okay, so 1 and 2. Tama, 1 and 2 exam na. 3 and 4, quiz number 2. And then finals na yung matitira. Tsaka midterm, syempre yung depende ko saan abutan ng midterm. Ready na kayo sa exam. Chapter 1 and 2. Chapter 1 and 2, history. Kasi count tayo eh. 40 items lang yun. Napakadami ko ng pagkukuha ng tanong. Doon pa lang sa history, sa mga pangalan ng mga tao. Doon sa mga YouTube links na binibigay ko sa inyo. Kukuha ko doon. Kunyari, kailan pinanganak si Nikola Tesla. Andun yun sa recording. Tingnan nyo sa recording, sa YouTube. No? Sa YouTube links. Kukuha ko doon. Tama. Okay. Quiz 1, 1, and 2 only. So, pang ano na to, pang quiz to na to. Ingay. Diode characteristic curve. Siyempre, mahalaga natin malaman yung characteristic curve niya. Ito yun eh, yung kinukwento ko sa inyo na assignment. May pumapasok pa oh. Bira. Class Mayor Mark Daniel. Ang tanong ko doon sa assignment, diode is a linear o non-linear device? Diniscuss ko na, kitang-kita, balok-baloktot yung wire, no? Pagka straight line yan sa graph, linear yan, parang resistor, o straight line yan, mga ganyan, straight line, no? Pero pagka yung mga balok-baloktot na ganyan, no? Mga parabolic, mga non-linear na tawag doon, kaya nga by the term itself, non-linear. Yun lang yung tanong eh. Lahat yung buong section, mali. Kasi yung nakopyahan nila ng mali yung sagot ng unang magpasa ng assignment. Okay. Dapat to i-drawing ko eh.
Huwag na kayo mag-expect ng straight line. Ha? Okay. Versus voltage. Negative. D is diode. Voltage, diode, voltage. Yan. Ito, diode current. Okay, ito ID. Okay. Kapag forward bias yung diode, sabi natin may kuryente. Tama ba? Pag reverse, walang kuryente. Pero syempre, sabi ko kanina, during unbiased, merong depletion region na maliit. Tama ba? Meron tayong mahirap maghanap. Sabi ko kanina, during unbiased, meron ng recombination na nagaganap. Kaya nagkakaroon ng depletion region, masyado maliit. So, kailangan i-break mo muna yun. So, pag nilagyan mo ng 0.1 volts, yung diode, naka-forward tayo kasi ito ang forward eh. Positive eh. Okay, ito ang reverse. Wala pa rin kuryente. Hindi pa rin dadalo yung kuryente kahit naglagay ka na ng 0.1. Kasi hindi pa nababasag yung pader na dadaanan ng mga electrons. Kailangan ma-break mo muna yung tinatawag na barrier potential. Okay? Mababasag lang yun at around 0.7. Okay? Yan. So, na-play mo na ng 0.7 volts, nababasag na siya. Makakadaan na yung kuryente, konti lang. Na-play mo ng 1 volt, tataas na yung kuryente. Tataas ng tataas and then it will increase rapidly. Okay? Non-linear. Hindi katulad ng resistor, lagyan mo lang ng voltahe, may kuryente agad. Proportion sa kuryente. Pero sa diode, hindi. Kailangan matanggal mo muna yung depletion region na nabuo during unbiased or recombination period. No? Yan. Pag naman naka-reverse bias yung diode, baliktad yung polarity ng voltage, walang kuryente. So, dapat dito, zero. No? Zero. Kasi yan ang zero line. Eh. Kaso, in reality, may mga konting electrons nakakatakas. Okay, because of impurities. Kaya meron tayong konting negative current. Okay? Konting-konti lang yan around nanoamperes or microamperes. Eventually, kasi nilalakihan mo yung voltage eh. This is increasing voltage, naka-reverse lang, negative. Ito increasing voltage, naka-positive. Eventually, masisira na yung diode. Mabe-breakdown na siya. Papasok na nga siya sa breakdown region. Sunog na yung diode mo kasi laki ka ng laki. Mag-a-avalanche na siya. So, magkakaroon na siya ng heavily flow of current in the reverse direction. Ang diode kasi, meron din yung siyempre, parang LED. Nakahawak na ba kayo ng LED? Lagi niyong gagamitin yan bilang CPE. Nakagamit na ba ng LED? Hindi pa po. Kailangan yan sa circuits nyo, sa ano nyo, sa mga logic circuits nyo kasi yan ang indicators nyo. LED, 2 piso, bili kayo. Okay? Mahaba, positive. Maigsi, negative. Pagbili mo ng wire ng paa niya. Okay? Light emitting diode. 2 piso lang yan. Depende sa color. Mahal yung blue. Kasi mga automotive yun eh. Automotive accessories yun. Ginagawa nyo, nilalagay nyo sa 9 volts battery. You know, kasi ayaw umilaw sa 1.5 eh. Alam nyo naman siguro yung 9 volts battery. No? Yun. Mataba yung isa. Yung mataba, yun yung negative. Let's say, nilagay ko yan dyan. Baliktad pa. Nilagay ko dyan yung isa. Iilaw yan. Pero pundi na agad yan. Sira na. Kasi masyadong malaki yung 9 volts. Okay. Hindi yun pwede sa 9 volts. Kasi ang didiscuss ko rin yan in the future. Chapter 3, part 3. Kasi ang voltage requirement ng LED is approximately around 3 volts, 2 volts lang. Nilagyan mo ng 9, iilaw yan, mapupundi agad. Kaya wag niyong gagawin yun. Kasi yung laging ginagawa ng mga estudyante, sabi ng teacher, bili ka nga kayo na to, bili kayo 10 LED. 10 pieces. Bili kayo ng battery. Hindi pa na nagbibigay ng instruction yung teacher, na excited kayo, gusto niyo makita umilaw yung binili niyo. Nire-recta niyo sa battery. And then, pipitik lang yun, no? Parang pipisik lang, tapos pundi na yun. Okay? Sayang pera. Napagalitan kayo ng teacher mo kasi kulang yung materials mo. Kaya inuunahan ko na kayo, bago pa dumating ang time na pabiling kayo, huwag niyong gagawin yan. Okay? Maglalagay ka dito ng resistor to limit the flow of current. Okay, approximately 1K. Yan, para hindi mapundi. O kahit anong resistor na madampot mo, pwede yun. So, syempre, depende yung liwanag sa value ng resistor. Mas mataas na resistance, mas madilim. Kasi mas maliit na kuryente. Anyway, share ko lang. Ayun. Ganon din sa mga diode. Kasi diode to eh. Iba tong diode na to, LED to. Dinidiscuss ko, rectifier. Okay? Over sometime around 50 volts, negative 50. Yan ang mga maximum rating niya. Maximum reverse voltage na kaya niya, 50 volts. Pag 50 volts ka na, nakabaliktad pa yung polarity mo, naka-reverse bias, masusunog na yun. Pupunta na yun sa avalanche.
Mag-avalanche na siya or breakdown region. Okay, ang mga diode na rectifier ay dinesign sa forward bias dito. Dito siya dinesign mag-operate. Hindi siya dinesign dito. Okay, pwede siyang ilagay dito sa region na to pero saglit-saglit lang. Hindi pwede matagal. Tapusin ko agad tong chapter 3 part 1. Okay, meron tayong tatawag na model. Tingnan natin to. Ayun, nakalimutan ako. 0.7 kapag silicon. Okay? Para mabasag yung depletion region, kailangan mo ng at least 0.7 volts for silicon para mag-conduct ng kuryente. Ito, 0.7. Okay? Pero sa germanium, mababa lang, 0.3 lang. 0.3 lang, makatawid na yung mga kuryente. Okay? Sa forward bias, FB. Forward bias yan. Ito yan, forward operating region. Okay? Sa reverse, may konting leakage current because of impurities. Eventually, masisira na siya. Okay? Ayan. Hindi sinabing breakdown. Ayun pala, breakdown. Okay. Last na to. Parehas lang yan. Dalawang picture lang yan. Okay. Sakto, 8:00. Meron tayong tatawag na model or approximations. Okay. Bakit sir may ganyan? Para hindi mahirapan yung mga engineer sa pag-analyze ng diode, no? Kaya meron tayong tinatawag na mali ito. Alala ko. Ewan ko bakit kinuha ko sa internet. Alam, pag kuha kayo nakuha na sa internet na information, hindi lahat yun reliable eh. Kaya yung iba doon, mali-mali din eh. Ito katulad to, kinuha ko to sa internet, di ko na napansin. Ang tawag dito ay piecewise linear model. Piece. Ano ba spelling ng piece? Pieces. Ako, nabobo na yata ako sa spelling ah. Yun, piecewise. Ito na lang tingnan natin. Ito, piecewise. Okay? Piecewise. Ayan. Basta yan, piecewise. Ako ba spelling ko? Piecewise linear model. Okay? And then, pangalawang model ng diode, simplified. Pangatlo, ideal. Tatlo lang yung model niya. Okay? Ano ngayon yan? Kung may ganyan, sir. Siyempre, ito yung pinakamadaling model. Ito yung nasa gitna. Ito yung pinaka-eksaktong modelo. No? Eksaktong model, pinakamadaling model nasa gitna. Baga balanse sa dalawa. Okay. Ito na tayo sa blank PDF. Ayan natin model. Ito raw yung diode. Okay. Ito ang negative, ito ang positive. Schematic symbol yan. Ano katumbas niyan, sir? Sa model. So, umpisa natin yung pinakamadali, number 3, ideal. Tingnan natin, ideal. Ang katumbas lang yan ay switch. Okay? Alam niyo naman siguro schematic symbol ng switch, ganyan. Okay? Kapag ka-reverse bias, may kuryente, wala. Walang kuryente. So, open switch. Yan yung open switch. Kapag forward bias, ano ang katumbas niya? Mayroong kuryente, wala. Forward. Meron po. Meron. Ano yung itsura ng switch na may nakasarado? Ganyan lang yung itsura ng switch na sarado. Ano? Nakakadaan ng kuryente dito. Hindi kasi putol. Yan lang katumbas ng diode. Pag pinorward reverse mo yung diode, close switch. Pag ni-reverse bias mo yung diode, open switch. Pag unbiased, walang model yun. Unbiased eh. Okay. Ganyan lang. Balik na tayo sa itsura niya. Hindi pinakita dito. Mas mainam talaga dinidiscuss. Wala. Ideal, diode lang pinakita. So, buti pa ako nagpakita ng switch. Ganyan lang siya. Okay na. Next, number 2. Ito yung number 3. Number 3 dun eh. Dapat yan talaga 1 eh. Kailan ginagamit ng ideal model? Kapag ka nagto-troubleshoot ka lang. Hindi mo naman kailangan malaman yung diode kung ano yung characteristic curve niya.
Ang kailangan ko lang malaman sa diode, kung buo ba siya o sira. Yun lang gusto ko malaman. Nakabili akong diode, buo kaya to sir o sira? To troubleshoot mo siya, gagamitan mo siya ng continuity test ng tester. Pero, i-ideal model mo lang siya. Gusto mo lang malaman kung buo o hindi. Tetest mo lang siya kung during power bias, kung gagana, at reverse bias, hindi gagana. Yun lang. Wala ka ng ibang kukuhaning parameters. Ginagamit siya sa troubleshooting. Okay? Pangalawang model, ito yung diode. Positive, negative. Okay? Ano katumbas niya? Switch. Laging open yung dinodrawing ko, no? Yan. Kasi medyo nalilito yung mga tao, ano to eh. Mas madaling ma-visualize yung, kasi ito talagang tunay na representation ng switch naka-open lagi. Okay? Open switch at saka isang threshold voltage. Yun. Yan ang katumbas niya. Kung kanina switch lang, ngayon dalawa na ang katumbas niya. Isang switch, ito switch, SW switch. At ito ay threshold voltage BT. Ano yung BT? Yan yung minimum voltage na kailangan mo para mapagana mo yung diode. Di ba sabi ko nga sa inyo, kahit forward bias, hindi gagana ang diode kapag hindi mo nalagpasan yung threshold voltage niya. Kung saan 0.7 sa silicon at 0.3 sa germanium. Okay na? Lagay natin, dalawa BT. BT. 0.7 silicon. 0.3 germanium. Yun lang, katumbas niya. Pangatlo, pinakamahirap sa lahat, exact model or piecewise linear model. Kapag ikaw naman ay gumagawa ng circuit, nagde-design ka, ikaw yung engineer, ikaw yung computer engineer, nagde-design ka ng mga malulupit, motherboard, ganun, no? Magawa ka ng motherboard. Hindi mo pwedeng gamitin yung ideal model kasi kulang yung information mo. Kailangan mo eksakto. Yun yung tawag ng number 3. Okay? Exact model. Yun na lang ang tawag natin, exact, kaysa naman piecewise. Okay. Ito yung diode. Positive, negative. Ano katumbas niya? Natin ang arrow. Ano katumbas niya? Switch. Katumbas niya ay switch, threshold voltage, at saka resistor. Ano yung resistor? Yan yung resistance ng semiconductor. Kasi nga semiconductor yun eh. So, medyo conductor. May resistance ang semiconductor. Ang tawag doon ay bulk resistance. Okay, bulk. Paano kung malalaman siya rin value ng bulk resistance? Wala. Punta ka sa internet, hanap ka ng bulk resistance, no? Kasi depende sa manufacturer kung ilan yung resistance na nasama doon sa pag-manufacture. Okay, approximately very small lang yan, around 10 ohms. Okay? Sa board exam namin, kapag tinanong what is the bulk resistance of a silicon diode, ang sagot ay 0.23. Okay? Exact value yan. Yan lang. Ito, BT. Ito pa rin yan. Depende kung germanium o silicon at ito ay switch. Okay na, nag-guess nyo. Meron tayong tatlong model. Gagamitin natin yan sa problem solving bukas. Okay? Paano mo gagamitin yan, sir? Sasabihin ko kung anong model yung gagamitin. Mag-example lang nga tayo ngayon. Okay, para mabawasan nyo yung intindihin ko. Anyway, alas 8 pa lang. Wala. 2 minutes pa lang naman bago mag-8 at manood tayo ng konting video recording. Meron akong battery. Okay? DC. At meron akong diode. Nilagay ko. Tsaka resistor. Okay? Una mong gagawin, sabihin ko ay ideal lang. Switch lang yan. Ito lagay natin ng 1K. Lagay natin ng 10 volts. Yan, circuit na yan. So sa EE nyo dati, walang diode, puro resistor lang. Ngayon, sa electronics, medyo mas mahirap na konti. May resistor na, may diode pa. Unang tanong, forward ba yan o reverse? Yun lagi tatanong sa sarili nyo bago kayo mag-analyze. Ano? Forward, reverse? Reverse po, sir. Ano ba forward? Positive sa positive, negative sa negative, di ba? Pagka reverse, o ano yan? Forward, reverse? Forward po. Forward po. Forward. Ito ba yung positive ng diode? Yes, sir. Ito ang negative ng diode. Ito ano to, mahaba na to. Positive. Positive. Positive sa positive. Forward yan. Siyempre, negative to. Negative dyan. Negative yan. No? Forward bias siya. Okay?
Lagi niyong gagawin yun bago kayo mag-solve. Aalamin niyo muna kung forward or reverse. Kasi pag reverse, wala kang masosolve dyan dahil open switch yun, walang kuryente. Okay? Next. Sabi ni sir, anong sabi ko? Ideal. Ano ba yung katumbas ng ideal? No? Burahin ko ngayon to. Papalitan ko. Anong katumbas ng ideal diode? Hirap magbura dito. Close switch, sir. Close o open? Sabi niyo forward. Close o open switch? Close switch po kasi open. Kasi ano po. Kasi nga forward. Kasi forward bias po siya. Kaya close. Okay? Madali naman siyang tandaan eh. Forward, close. Open, reverse, putol. Pag putol, reverse yun. Yan. Pinalitan ko ng switch kasi model nga, equivalent model nga siya. Okay, yan. Arrow lang yan na may bilog. Okay, iba natin kulay. Grad tayo. Okay, may kuryente wala. Apakasimple niyan, circuit na yan. May kuryente wala. Meron. Meron. Meron po. Conventional flow. Actually, di ka na magkikibelya. Ohms law na lang yan kasi isa resistor eh. Ano yung current? I is equals to B over R. Wala na yung diode. Naging switch na siya eh. Yung katumbas niya. What is voltage? 10 over 1K. So, 10 over 1,000. 10 milliamperes. Tama ba? Divide nyo nga. Marunong kayo sa math. 10 over 1,000. 0.01 amperes? No? 0.01 0.01 amperes po. amperes. O, 1, 2, 3. 10 milliamperes. Okay? Yan, 10 milliamperes. Yan ang sagot. Current. Yan ang current mo. 10 milliamperes. Ano pa ba pwede mo masolve yan? Power. Ano ba yung power across resistor? Power is equals to R yan. Power is equals to B squared over R. Power is also BI. Also I squared R. Yan ang mga formula ng power. Kung anong gusto mong gamitin, lahat yan pwede mong gamitin. Kasi may current ka na eh. Ang voltage dito sa resistor na to ay 10 volts din kasi nakadikit na yan dyan. Wala na to. Wire na lang to kasi switch lang siya eh. Ang switch ay wire lang naman yun na either nakadikit o hindi. No? Nakaparallel na siya dyan. So 10 volts na to. So pwede mong 10 times 10 milliampere. Yun ang power dyan. B squared over R, 10 squared over 1K. Or 10 milliampere squared times R. Sagutan nyo, pili kayo dyan. BI na lang. 10 times ampere, 10 milliampere. What is the power? 100 milliampere. Haba? 0.1 amperes po. Bale, Kaya nga, What? Watt ko pag power. 1 ba? Watts. 0.1 watts. Watts nga yun, mali unit natin. 100 watts? 10 times 10. 100 po. Oh, milliwatts. Milliwatts. Hindi, kasi 0.1 watts. sir. kasama mo yung milli eh. 10 times 1 times 10 to the negative 3. Ganyan pagpindot mo sa calculator eh. Ano sagot? 0.1 watts. sir. Ha? Kasama mo yung milli kasi milli yan eh. Common mistake na ng mga engineering notation kasi yan eh. Ibig sabihin yan ay ano yan, 10 times 0.01. No? O 10 times 0.01, ano sagot? 0.1 watts, sir. Ha? Yan? 0.1 watts. Yes, Kaya po 100 milliwatts. O, kaya 100 milliwatts. 1, 2, 3. 100. Na-adjust mo, kaya milliwatts na yan. No? Okay. Kasi 0.1 watt lang yan. Ayan ang power niya. Ano yung power sa diode? Wala ka makukuha power sa diode kasi walang resistance na given yung diode kasi hindi naman tayo gumamit ng exact analysis. So, walang bulk resistance. Okay? Kaya pag ginamit mo itong formula na to, I squared R, meron kang current, 0 yung R. A certain value multiply by 0 is 0. 0 watts. Okay? Walang power absorb yung diode. Pero in reality, meron yun. Eh kaso nga, nandito lang tayo sa troubleshooting or ideal model. Bukas na yun. No? Kaya bukas, ready nyo yung mga calculator nyo, tatawag ako ng estudyante randomly na magpipindot
Gusto ko makita yung participation kasi pag tiyatawag ko kayo, tagal niyong kumibo eh. Okay. So tapos na tayo. Ayan na yun. No? At least na chapter 3 na yan, pero part 1 pa lang. Nandito tayo sa construction check. Construction, paano ginawa? Okay, yung pinagduktong ng mga material na mayroong impurities, yun yung mga extrinsic, intrinsic operation, na-discuss na natin yan. Equivalent model, na-discuss ko na rin na may tatlong model, ideal, simplified model, and piecewise linear model. Na-example ko na yung ideal. Pero syempre, bukas pa yun. Diode circuits, mahaba ito, 1 oras to. Kasi problem solving lahat yan eh. And then another 1 hour. Ito kahit 30 minutes lang, pwede na to. Kaya 3 part yung chapter 3. Balik tayo sa chapter 2. Asan yung, paano ko ba ito makiklik? Kalimutan ko paano ko ito naklik eh. Paano ba ito maklik? Nakalimutan ko eh. Paano palit? Ayun, hindi ko maklik eh. Ano to? Pindutin niyo po siguro sir yung ano, yung Nakiklik ko to dati, nakalimutan ko eh. Dapat maalis ko yung pen eh. Ayun. Changes. Pambira, dito rin siya bubukas. Okay, leave na natin. Kaso hindi nyo maririnig yung sound, no? Kasi hindi ko po alam paano sasama yung sound eh. 5 minutes yan. Ganito na lang. Nasa ano naman yung link. Nandun naman sa document. Kayo na lang manood. Siguraduhin yung papanood nyo ha. Huwag kayong hindi. Kasi nga walang sound eh. Meron yan. Hindi ko alam mag-setup. Natamad akong sa laptop eh. Doon sa PC meron. Anyway, ako na lang. Extrinsic. Purong silicon. Purong germanium. Okay? Nilagyan ng isang arsenic. Impurity ang tawag doon. Yung paraan ng paglagay, doping. Sobra ng isa. Diba? Ayun, arsenic. Sobra ng isang electron, 5 valence electrons. Dinistribute randomly. Ayan pala, mga group 3. Ito, mga 3 valence. Boron, aluminum, gallium, indium. Ito yung mga 5 valence. Phosphorus, arsenic, antimony. Ayan. Okay. Hindi ko pa ito napapanood eh. Okay. Anong dalawang klase ng extrinsic? N-type and P-type. Mabilis ba sa inyo yung pag nanonood tayo ng YouTube? Anybody? medyo malag sir, pero Naglalag siya, parang nagpipris o nagpipris. parang mabagal mag-fade sir. Kasi sa akin mabilis kasi siyempre ako yung nagpe-play eh. Sa inyo mabagal. Opo sir, parang frame drops. O sige. Anyway, hindi natin tutuloy ito. Kayo na lang manood. Andiyan naman yung link sa sa file ng PDF eh. Kayo na lang mag-click. Yung diniscuss ko naman ngayon, yan din naman yun. Kaya lang, mas maganda kasi kung meron pang mga supporting na YouTube links na mas meron virtual representation, mas maganda. Okay? Ayan. Ayan. At least may volume pa kayo. Tingnan natin yung isa. Stop ko na to. Na-close na tuloy yung chapter 2 dahil live daw eh. Asan yung link na pinakita ko dito? Sumobra na po sir. Sobra na ba? Nasaan ba? Ayun. Tanggalin ko to para maging kamay. Yun. Live na rin tayo dito. Okay. Tingnan ko lang kung ano to. Hindi ko na matandaan eh. Wala rin akong volume dito eh. Ayan, what are diodes, type of diodes, applications. May mga additional information kasi dito na wala sa hangas ko.
Siyempre, sasama ko na sa exam yun dahil na-discuss ko na rin naman yan kahit papaano. William Henry Ekwal. Siya, sa kanya yung diode, diode, tama. Diode means 2. Die means 2. Ode, electrode. Ayan. Ayan, pwede kang gumawa ng thesis na ganyan eh. Yung mga traffic light. Gagamitan mo lang yan ng mga electronic switch, no? Kaya nagsuswitch yung mga ilaw eh. Nalalagyan mo ng timer. Pero hindi yan naka-timer. Siguro dito sa Pilipinas naka-timer. Pero kung magaling ka mag-thesis niyan, bibilangin mo yung sasakyan kung saan madami. Pag mataas ang volume ng sasakyan dito sa kabila, doon mo tagalan yung oras ng green light. Ganun ang paggawa ng thesis. Kasi sa Pilipinas nga naman, naka-timer lang lahat yan eh. Kahit walang dumadaang sasakyan doon sa kabila, nag-gogo pa. Okay. Dapat merong intelligent, ng artificial intelligence. Yun ang gamitan nyo ng thesis, gawa nyo ng thesis. Mga intelligent traffic lights. Kung saan mataas ang volume ng sasakyan, doon matagal lagi nakago. Malaking bagay yun. So, kasi kung lagi ako nagdadrive, nabibisit ako. Tagal-tagal lang red eh. O yan din yung mga diniscuss ko. Time na daw. Tawa, time na. Nakata niya. Tawa na. Kaya manood, time na daw. I-share ko kasi itong recording na to eh. So, stop recording muna tayo bago tayo mag-picture taking and then si class mayor mag-check ng attendance yan. Every meeting yan. Baka may yung recording na to mapunta na naman